the business in a proper way. So our Fast Start 90 is all about mindsetting, strategies, and techniques on how to do the For Life business. At para po i-discuss sa atin kung ano ba yung nilalaman nating Fast Start 90, ngayong hapon ako, I would like to introduce to you our speaker for this afternoon. So he has been in the automotive industry for the past 4 years. Please take note, kasama na po natin siya dito sa For Life for the past 10 years. Yes, you had to try 10 years, and out of the 10 years, please take note again na 8 consecutive years siya po ay miyembro ng top 35 performers of For Life Philippines. Diba? Very nice. Para po ipakilala pa sa inyo ang kanyang sarili, let's call on our speaker for our Fast Start 90, Sir Herman Gabriel. I've got that lightning inside me, son of a god. I'm like a titan that's rising, no, just you watch. Paggabi na, no? Padilim na. Talagang bare na. Madilim na yung paligid. Napansin ni Mama, no? Madilim na yung paligid, kaya pala naka-shades ka eh. Merong dalawang magkaibigan na nagkikwentuhan po sila. Ayun, naging isa na lang po yung nagkikwentuhan. Meron po magkaibigan na ang gusto po nilang malaman kung sino ang magiging mas mabilis sa kanila. Yung isa po, may dala po siyang palakol. Yung isa po, may dala din pong palakol. Magkaiba po ba? Pareho. Pareho silang may dalang palakol at ang purpose po nila ay makapagtumba ng maraming puno. So ito na po. Nag-start po sila. Pumalo na po ng pumalo si Juan. Si Pedro rin pumalo ng pumalo. Kakapalo, maya-maya bumagsak. Puno ni Pedro, bumagsak ang puno ni Juan. Tuloy pa rin, nagmamadali si Pedro, palo siya ng palo, si Juan din palo ng palo. Maya-maya, halos magkasunod din na bumagsak yung puno ng bawat isa. Maya-maya, si Pedro, pumalo pa rin ng pumalo, pero si Juan nagpahinga. Palo ng palo si Pedro, after a few hours, bumagsak. Uli isang puno. Maya-maya, pumalo uli ng pumalo si Pedro, pero pabagal ng pabagal. Maya-maya, si Juan pumalo na rin ang pumalo. Huwag na nating pahabain yung palo. Hulaan niyo po, sino ang mas nanalo, si Pedro o si Juan? Sino nagsasabing si Pedro? Taas ang kamay. Sino nagsasabing si Juan? Sinong walang masabi? Tama po yung mga nagtaas kay Juan. Si Juan po ang nanalo. Bakit po siya nanalo? Kasi tuwing humihinto po siya, magtataka ka eh, humihinto si Juan, si Pedro palo ng nanalo. Pero paano nangyaring si Juan ang nanalo? Kasi every time na humihinto si Juan, hinahasa niya yung palakol niya. At yan po ang inyong ginagawa lahat ngayon. Kaya sigurado akong kayo po ay mananalo kasi lahat po kayo ay naghahasa ngayong gabi. Sino po ang gustong maghahasa? Nagtaas na kamay si Mama. Oh! Mamaya hanap kita yung ma'am nangahasa sa'yo. Welcome po sa ating Fast Start. Welcome po sa For Life family. Taas niyo po dalawang kamay niyo, tapikin niyo katabi mo. Pamilya tayo. Yes. Tuloy natin uli. May dalawang magkaibigan pinadala ng boss nila sa Africa, pareho. Para
Si Ma'am nawili sa gahasa. Para po magdala ng, para po mag-survey. Pinapunta sila ng boss nila sa Africa para mag-survey. Kasi ang business po ng boss nila ay sapatos. After a few days, bumalik si Pedro. Boss, ayoko na pong pumunta sa Africa. Lahat nakapaa wala pong bibili ng sapatos. Then came Juan. Boss, buti pinadala mo ako ng Africa. Kasi lahat ng tao nakapaa. Yayaman tayo. Marami tayong mabebentahan ng sapatos. Gusto mo maging successful sa for life? Dapat maniwala ka. Dapat naniniwala ka na magiging successful ka. Saan-saan ka dapat maniwala? Marami kang dapat paniwalaan Naniniwala ka ba sa product? Naniniwala ka ba sa kumpanya? Naniniwala ka ba sa system? Kaya po kayo nandito ngayon. Siguradong dahil sa paniniwala nyo yan. No? But it should be pantay. Ikaw bilang affiliate, dapat papantay ka sa company side. Dapat balanse po yan. Kasi binigay na sa atin ng company ito lahat Napatunayan na ang for life ay matatag. 25 years na. Tama ba? Palakpakan naman natin. Napatunayan na ang quality ng product. Andyan kayo lahat ngayon Dapat bangkay ka na. Pero nandito ka ngayon. Dumaan ng pandemya, marami sa atin na nasagip. No? At andyan ang compensation. Same way, dumaan ng pandemya. Marami po ang nagutom nung pandemya kasi nawala ng hanap buhay. Pero because of for life, marami ang nakasurvive. Marami ang kumikita kahit nasa bahay. Ngayon ang tanong ikaw, paano mo yung tatapatan? Hindi po madaling mag for life. No? Wala namang madali talaga. May kailangan kasing gawin. Una dyan, dapat may oras kang ibibigay. Di ba? At effort. Hindi pwedeng, yes, yayaman ako, pero tulog muna tayo. Hindi po pwedeng gano'n. Kailangan ng pagkilos. At kailangan may prospects. Hindi pwedeng lagi na lang linggo-linggo ikaw lang ang sumisigaw ng, yayaman ako! Pero umabot po ang 2024, magtatapos na, ikaw pa din. No? Nag-umpisa ng 10, dala ng dala. No? Tuloy pa rin siya. Tapos nagdala ng 5. Umalis yung 9, natira siya. Tumuloy din, nag-invite pa rin ng 5. Umalis yung 4, natira siya. Hanggang sa sumunod, pumunta siya. Tapos, umuwi na. Sumunod, wala nang bumalik. Kahit siya. Pero mas bilib ako sa kahit mag-isa siya tumutuloy. Kasi darating yung time, dadami ka din. Kaya taas mo 2 kamay mo, tapigin mo katabi mo, dadami din tayo. Dapat, kung gusto mo maging successful, time at effort, kilos talaga. Hindi pwedeng hindi kumikilos. Hindi pwedeng puro training. Hindi pwedeng puro aral. No? Kailangan, ang kagandahan ng for life, habang nag-aaral ka, pwede ka nang kumita. Tama? Kasi, nagdala ka. Hindi mo pa alam ang ipapaliwanag mo. Ano ba ang product? Hindi ko alam Ano ba yung business? Hindi ko alam Paano ba gagawin natin? Hindi ko rin alam Basta sabayan mo lang ako. Tapos nagulat ka sa in-invite mo, biglang tumakbo na doon. Anong ID number ko? Di ba? Tapos nagbayad. Nag-400 LP pa. Meron at merong matsitsempong ganon. Kapag nagdadala ka. Di po ba? Dapat may action talaga. Meaning the prospects, nandyan talaga. Now, leadership-wise, you take charge. Dapat nag-aaral, uma-attend. 10 ang in-invite, okay lang, umalis 10.
Ang mahirap yung 10 ang in-invite, 11 umalis, kasama siya. Hindi na bumalik. Bakit importanteng mag-aaral? Doctors. Ilang taon yan bago naging doktor? Di po ba? Lawyers and a lot more. Ilang years na nagsunog ng kilay, di po ba? Talagang gumastos, nagpuyat ng maraming panahon hanggang sa sila ay natuto. Para ano? Kumita ng 10,000, 20, 30, 50, 100,000, let's say, to a million. Pero yun, mga veterano na yun. Majority of them, 50 to 100,000. Tama. Pero dito sa For Life, hindi lang yun ang pwede nyo pong kitain. Kaya mas dapat mong aralin talaga siya. Dapat na ina-attenan talaga. Kapag ginawa mo yan, company and affiliate side, magbabanggayan. Pag nagbanggayan, sigurado kikita ka. At mag-grow ang your organization. Sabi nila, sir, gusto ko naman talaga ang For Life, kaya lang networking pala to eh. Ayaw niya daw ng networking kasi ang daming narinig. No? Kung ano-ano ang kanyang narinig. Pero, namnamin natin, ano ba talaga ang meaning ng networking? Ayan, nababasa niyo pong lahat. May produkto, may kumpanya, may gagamit, may magbibuild, may mag-i-invite, magpapagrow ng organization. So meaning, huwag ka sasali sa kumpanya na walang product. Di ba? Pangako lang. Di ba? Huwag ka sasali din sa kumpanya na, alam mo yon, experience. Huwag ka rin sasali sa kumpanya na puro promises lang. Ang swerte po nating lahat. Hindi na promise lang ang For Life eh. Di po ba? Imagine ako po personally, ito na po ang longest career ko. Ito na ang longest career ko. Kasi mula po nung aking kadalagahan, lagi pong pag na mag-work ako, 2 years ng 2 years, dilipat na. Oo, tanong ng tanong. Kaya, nung pag may ina-applyan nga ako, kamusta? Mukhang meron kang trend, sir. Every 2 years, umaalis ka sa company. Anong pangako mo sa amin na mananatili ka dito? Hindi ko rin alam, sir. Bakit? Pare-pareho lang tayo naghahanap ng opportunity talaga eh. Di ba? So, sinabi ko, hindi ko rin po alam kung tatagal ako talaga din dito. Pero pwede niyo po akong subukan at malaman natin, sir, kung tatagal na ako dito o hindi. Pero yun yung huli kong employment, yun din po isa sa pinakamatagal. No, halos mag 5 years po ako noon sa Chevrolet. Galing po kami sa matinding depression. Namatay ang mama namin kasi wala pa po ang kuya namin dito sa For Life. Kasi ini-invite siya sa For Life, hindi siya pumupunta. Hindi siya uma-attend. Hindi siya naniniwala sa product. And then came the sickness. Meron siyang daladalang supplement din na product noon, pero hindi nakatulong eh. Sayang nga talaga ang kung naabutan lang, no po. Talaga sobrang panghihinayang po namin. Kasi ako sa magta 10 years ko sa For Life, napakarami na po eh. Na diabetes. Oh my gosh, yun lang ang sakit ng nanay namin eh. Sakit sa puso. Yun lang din eh. Pero sa buong organization, napakarami pong gumagaling sa diabetes, sakit sa puso. Kaya sayang talaga, no? Kung sana si Kuya Gary naniwala siya sa nag-invite sa kanya, maring buhay pa nanay namin. Kaya lang, ganun po talaga eh, una-una lang eh. Sino gustong mauna na? Kaya, taas mo ka ng kamay mo, tapikin mo katabi mo, salamat sa pag-imbita sa akin, ha? Sino nasa kaliwa, tapikin mo ng kaliwa mo. Pero kung gusto mo mauna, pwede ka na. Bakit maganda ang networking? Kasi yung isa, pwedeng maging 2, maging 3, maging 5, maging 6, 10, 100.
Lahat tayo nakaranas na maghanap buhay, pumasok sa mundo ng employment. Kasi yan ang turo sa atin. Anak, mag-aral ka lang mabuti para pag-graduate mo, may trabaho ka. Buti na lang po, kaming magkakapatid, medyo futuristic. Empleyado sa maagang panahon. Naranasan po ang ma-promote din sa maagang panahon. Ako po, naglilinis lang ng jeep dati. Nangarap mag-drive, so natuto mag-drive, nag-driver din. Sa Pote, Alabang, sa Pote, Baclaran, habang ako ay nag-aaral. Paglabas ko ng 9 ng gabi, biyahe na. Matatapos ako ng biyahe mga 1:00, 2:00 ng madaling araw. Tapos hanggang sa nag-decide, sabi nung ex-girlfriend ko, try mong mag-apply para hindi ka napapagod at napupuyat. Apply daw ako sa Jollibee. Nag-apply ako sa Jollibee, hindi ako natanggap. Sabi niya, try mo mag-McDo. Nag-apply ako sa McDo, hindi rin ako natanggap. Sabi niya, edi try mo uli ang Jollibee. Sabi ko, sige, kasi Jollibee Las Piñas ako nag-apply. Nag-apply ako sa Jollibee sa Pote flyover. Ngayon may flyover na. Natanggap ako. Ayun, yun na po yung umpisa. Mundo ng employment. 4 hours a day. Hindi ko akalain, wala palang kwenta yung income pag lang ang trabaho. Lalo na napakabait kong anak, binibigay ko yung baon, yung sweldo ko sa nanay ko. As in lahat. Tapos hingi akong pamasahe. After 3 days, sabi ng nanay ko, anak, yung binigay mo, nasa iyo na din eh. Tapos tuwang-tuwa ang nanay ko, ang saya-saya niya palagi. Kasi lagi ako may dalang pie, yung pie na, apple pie. Oo, ang bait talaga ng anak ko. Hindi niya alam, nasunog ko yun, charge sa akin yun. Di ba ganun ang buhay, pag nandoon ka sa trabaho na yun eh. Hindi ko na sinasabi sa nanay ko kasi natutuwa siya eh. Ang sweet-sweet ko daw. Hindi niya alam, wala na akong sasahurin. But anyways, ayun na. Napunta ako, naging pioneer ako ng Jollibee Alabang Town Center. Tapos nakita ko, wanted. No? Delivery man sa Shakey's. Apply ako. Natanggap ako. Eto na. Eto na pizza, deliver mo na. Eto susi ng motor. Ay sir, hindi ako marunong magmotor. Kaya ko po mag-deliver, magko-commute na lang ako sir. Hindi pwede, balikan na lang. Akala namin marunong ka magmotor. Marami kong kaibigan sa Sapote, kabila na magaling mag-tricycle driver, natuto ako. Eto na, magdi-deliver na ako. Nag-deliver ako ngayon. Pabalik. Hindi ako makabalik. Bakit? Namatay eh. Ayaw sumindi. Tapos sinundo ako. Dumating yung sumundo. Isang padyak. Grabe. Ay, sumundo. Hindi ako talaga marunong pa eh. Sabi ng manager, nako Norman, mukhang hindi ka talaga pang deliver. Dito ka, magugas ka ng plato dyan. Scullery ka. Ay, alam niyo po ang pizza, pag dumikit sa tray, ang hirap tanggalin. Di ba? Talaga inaabot ako ng umaga, kakakis-kis, para lang matanggal yon. Hanggang sa, ayun, nagsipag, nakita ko, na malang mas masarap sa dining. Dito, basang-basa sa ulam. Basang-basa ako palagi. Halos yung kamay mo, alam mo yan, yung kumulubot na talaga. Oo, babad na talaga. Sabi ko, sana mapunta ako sa dining. Hanggang sa nagbigyan ako ng pagkakataon ng bait ng Diyos na kinulang ng waiter, napunta ako sa dining. Tapos, ayun na. Tapos, merong akong customer na nung gumagaling na ako, palipat-lipat ako, pag walang waiter doon, ako yung maa-assign, sa awa tulong ng Diyos, pangalawang customer ko, ang aga-aga ba naman kasi. Tapos umorder ng shake. Nadisgrasya tuloy. Natapunan ko siya ng shake. Dala-dala ko yung tray, biglang nag-slide. Swak! Puti ang damit, chocolate shake. Anong tsura niya?
Alam niyo, nginig ako, hindi ko alam kung paano ko siya pupunasan. Alabang Town Center, puro taga-Ayala, Alabang ang tao dun. Sabi ko, oh my gosh, buti ang bait. Sabi niya, it's okay. Sabi ko, ang bait naman. Pero sabi ng manager, Norman, you're fired. Sabi ko, patay. Sabi ko, sir, pagbigyan niyo po ako, kasi working student ako, pagbigyan niyo po ako, sir, hindi na po yun mauulit. Pinagbigyan ako. Sabi na, pero natandaan ko yung sinabi ng manager, Norman, you need to change. Sabi ko, I need to change daw. Ano kaya, gusto niya ba akong maging babae? Magpapa-opera na ba ako? Umuwi ako na nasa isip yun, I need to change. Bukas na papasok na ako nakapalda. Pero ito ang pumasok sa isip ko. Lalaki ko eh. Sabi ko, gagayahin ko yung captain waiter namin. Napakagaling ng captain waiter namin. Ang bilis kumilos. Ang sipag pa at ang gwapo. Agamulak ang dating. Yun ang hindi ko nakopya. Ang gwapo niya eh. Agamulak siya. Richard Gomez lang ako eh. Kinaumagahan, ginaya ko siya. If there's one thing na meron ako, na talent, mula elementary, high school hanggang college, ay mangopya. Ang galing ko mangopya. The best ako sa pangongopya talaga. Kung may bata ritong nag-aaral pa, mag-aral kang mabuti. Huwag mo ako gayahin. Pero ang natandaan ko, kopyahin ko siya. Sumisigaw yun, ang galing. Pagpasok ng customer, good morning, welcome to Shakey's. Good afternoon, good evening, welcome to Shakey's. Ang lakas ng boses. Ang ginawa ko, kailangan lagpasan ko to, kailangan galingan ko. Bati ako, good morning, welcome to Shakey's. Tinginan sila, walang tao. Sabi ka, practice lang sir, please. Pero mula nun, after 3 months, captain waiter na ako. No? After 6 months, supervisor na ako. Yes, kaya nasira ang pag-aaral ko. Oo, nasira pag-aaral ko noon. Feeling ko, ito na kakaririn ko. Magmamanager ako ng restaurant dito sa Shakey's. After 1 week, waiter uli ako. Tanong niyo kung bakit. Grabe po talaga. Ang aga ko na-promote eh. Nag-rally yung mga veterano. Bakit siya na-promote? Hindi ba siya regular? Supervisor na? Captain waiter to supervisor. Nagpikit ang mga regular. Normal yon. Tama o hindi? Normal yon. Kasi ang dami kong dinaanan. No? Kaya sabi nung manager, Norman, waiter ka uli. Pasensya ka na. Kailangan dumaan tayo sa proseso. Sabi ko, sir, hindi captain waiter. Waiter talaga uli. Kailangan nga pala regular bago ka maging captain waiter o ma-promote. Iyak ako nun. Girlfriend ko, napaiyak ako sa girlfriend ko, pero sabi ng girlfriend ko, hindi, pumasok ka lang. Pakita mo sa kanila na hindi ka magbabago. Pumasok ako kahit masama yung loob. Alam mo yon, naiiyak-iyak ka, pero mas lalo kong ginalingan. Lahat binabati ko, hi, kamusta? Okay ka ba? Kamusta gabi mo? Walang nga ka, mamatay ka sana. You know what happened after a week? Bigla akong kinausap ng manager. Norman, hugasan mo yung ano. Oh my gosh. Pabalik ako dun sa unang-una kong trabaho talaga. Sa scullery, tagahugas talaga ng mga tray. Umiiyak ako dun. Sabi ko, tutuloy ko pa ba to? O mag-apply na lang ako? O wag na ako magtrabaho?
mag-aral na lang ako ng mabuti. Pero after a few more minutes, lumabas ako, nagpapalakpakan yung mga kasamahan ko. Tapos inaabutan ako ng necktie ng manager. Norman, supervisor ka na uli. Alam niyo yung sabi ko, Sir, baka bukas waiter uli ako. Susunod na araw, tagahugas na uli ako. Tapos kinausap niya ako. Sabi niya, Norman, kailangan mong maging supervisor na uli. Kasi may isang customer na na-servan mo ng maigi na nakita yung progreso mo. Tapos nagulat na naging waiter ka uli. Pinagalitan kami. No? And that customer is the daughter of the owner of Shakey's Alabang. Grabe, no? Telepono ko ba yung natunog? Okay. Anyway, nakakatuwa po na sa maagang edad naranasan ko po yun, ang mundo ng employment. Kaya, after that wonderful experience, nag-decide akong nag-direct selling na. Ayan na po, salamat sa kuya ko. Nag-real estate kami. Isa po kami sa mga batang brokers. Si Kuya Gary yung broker, ako ay tagaturo lang. No? Tinutulak niya ako palagi para magsalita at mag-train. Hanggang sa iyon, naging number 1 kami. Hanggang sa napunta na po ako pa sa isa pang direct selling uli, automotive, Toyota Alabang. 30th anniversary nga ng Toyota Alabang ngayon, nakita ko sa post ng isa sa mga kaibigan ko. And then came banking, Citibank, and then came networking, multi-level marketing. Bakit namin ito mas kinarir kaysa sa mga previous na pinagdaanan namin na naging successful naman din kami? Ito po ang dahilan. Kita nyo, mag-uumpisa pa lang ako. Ang pinakamahirap kasi na naranasan natin bilang empleyado, we have nothing against our friends and families na nasa mundo ng employment. Kasi kami nga po ang aga namin naging empleyado eh. Kaya lang, di ba? Wala ang bayad pag di ka pumasok. Tama? Yun na yun. Huwag ka pumasok, walang bayad. Nakita namin na ang sikreto pala, eto. Kailangan magkaroon ng duplication. Kailangan ma-multiply mo ang sarili mo sa pamamagitan ng iba. Kailangan dumami ka. Magparami ka talaga. Hindi yung magbuntis ka lang at manganak ng manganak. Kundi dumami ka talaga. Kapag nagawa mo yon at pumasok ka sa leveraging, ay grabe. Grabe talaga. Kapag natutuhan mo yung sikreto ng pagyaman, making use of other people's time, money and effort and talent, wala ka mang time, di ba? Pero nakakuha ka ng 2 na nagpo-full time sa 4 Life. Ikaw wala kang time. May gumagawa para sa'yo. Nagka-time ka? Yes, dahil sa kanila. Grabe, ano po? Wala ka mang talent, pero nakakuha ka ng may skills sa selling, may skills sa inviting, na leverage mo uli, na multiply mo yung sarili mo. Wala ka mang pera, pero nakakuha ka ng kaya palang bumili. Di ba? Super yaman, kayang-kaya palang bumili ng isang bote. Nakakuha ka na may kumpanya. Di ba? Nag-decide na, o sige, I have 1,000 employees, lahat sila dapat silang maging masigla araw-araw sa pagpasok. Di ba? At higit sa lahat, gumanda. Bawal ang pangit sa kumpanya nila. 1,000 employees, bumili ng 1,000 glutamine. Wow, di ba? Ang beauty po ng ganitong klase ng opportunity, wow. Pag ikaw ay nakakuha ng tao na mas masipag sa'yo, mas magaling sa'yo, mas may pera pa sa'yo, pero gagawin ang for life, jackpot yun. Jackpot yun. Minsan yung iba nakakakuha agad nun.
Minsan yung iba ika-first year, yung iba ika-second year, third year, yung iba ika-10th year. Yung iba nawala na sila, tsaka lang lumitaw. But my point is, parang sa pag-aasawa yan, meron at merong para sa'yo. No? Kaya tapikin mo yung katabi mo, merong para sa'yo. Importanteng ma-duplicate ka. Gustong kumita, pero ayaw mag-aral, ayaw mag-training, ayaw magsalita. Pwede rin naman. Na-prove na yan ng napakarami nating kasama. To name one, napakagaling, Tita Revy. Yes, si Tita Revy. Hindi siya nag-e-explain ng business. Tama? Hindi rin siya nag-e-explain ng product. Sasabihin niya lang, pag may guest siya o magse-share siya, gusto mong gumandang kagaya ko? Mag-for life ka. Ganun lang. Tapos. Matin ka ng training. Tapos na yun. Gusto mo ba? O bayad ka. Gusto mong lumaki grupo mo? Attend ka. May grupo ka na? Attend kayo lahat. Pag gusto niyong pag-sharein, gusto niyong maging kagaya ko, ang ganda ng, if there's one thing na napakagandang testimony ni Tita Rebis, ang hindi ko makalimutang sinasabi niya palagi, may ganito ka bang legs? Iaangat nun yung legs niya. Sa edad ko na nito, ang legs ko, ang 18 years old. Wow! Grabe, totoo. Totoo naman po talaga. Kaya nung napatitig ako, gusto ko rin ng ganong legs. But seriously, sabi nga ni Tita Reby, kaya ako ginagawa ang for life. Ayokong pagtanda ko, pagtatabuyan ako ng mga anak ko. Yung tipong, Mami, pwede ba doon ka muna kay kuya? O kaya, Mami, Nanay, pwede ba doon ka kay ate? O kaya, Mami, Nanay, Bunso, doon ka na lang po kay Bunso. Sabi niya, ayokong maranasan yon. Sabi niya, I have nothing against my children. Kaya lang, gusto rin naman tayong tulungan ng mga anak natin. Gusto rin tayong makasama. Pero kung sila rin wala, di ba? Pagtatabuyan ka talaga eh. Kasi mas makakakain ka dun sa kabila kaysa sa kanila. Ang sinabi niya, kaya ako ginagawa ang for life. Para darating ang time, hindi nila ako pagtatabuyan. Pag-aagawan nila ako. Taas mo dalawang kamay mo, tapikin mo katabi mo, pag-aagawan tayo! Kapag kumikita ka ng kalahating milyon isang buwan na lang sigurado ako. Diba? Nandun ka pa sa anak mong isa, yung 3 anak mo, nandun na hinahata ka na. Mami, sa amin ka na. Bakit? Sagot na. Alam nilang sagot mo Sagot mo na lahat The secret, po, copy business to Copy business po talaga. The real power of duplication is copying. Ingat ka sa kokopyahin. Ingat ka sa kokopyahin. Ang kopyahin mo are top 10, are top 12. O sige, sama na namin sarili namin, are top 35. No? Na, alam na yung ginagawa. No? Alam na po ang sikreto. Pero mas pinakamagandang kopyahin are ano tawag doon? Nakalimutan ko yung term. Hall of Famer. Upline Money. Imagine, si Upline Money. Pwedeng hindi niya na ito gawin. Pero a few days ago, may training kami. Siya pa yung nandito ang aga-aga. Siya pa yung nangungulit sa
araw-araw para to remind us what to do. At siya pa yung talagang every morning tatawagan ka, kamustahin ka, tuturuan ka kung ano dapat mo gawin. Kung sino pa yung kumikita na ng mahigit 1,000,000 isang buwan. Grabe, no? At may dream board pa. Nangangarap pa. Grabe, no? Pero pwedeng hindi na. Nakakahiya nga eh. Nakakahiya kami. Kaya ginamit ko po siya to be a good example for everyone. No? Kaya palakpakan naman natin si Upline Manny. Upline Manny, nasan ka man ngayon? Magparamdam ka. Umuwi na. Nandito kanina ba? Why for life? Maraming dahilan. Pero ang sarap kaya ng financial independence. Diba? Ang sarap kaya nun. Yung pupunta ka sa mall, hindi para mag-window shopping, kundi talagang para mag-shopping. Pero I started that way. Dati po talagang mahilig ako mag-mall at mangarap tumingin ng mga bagay-bagay na gusto ko. No? Takot na takot ako pumasok sa mga branded na boutique. Calvin Klein, Michael Kors, papakita ko saan yung underwear, hindi po ito. But yeah, takot na takot ako pumasok sa mga branded na store. Lalo na nung na-confirm ko. Grabe, paghawak ko, pumasok ako sa Michael Kors. Sa US yun eh. A few years ago, 2 years ago. Pasok ako dun, no? Paghawak ko, talagang mabibitawan mo eh. Sus, Mariosep, sapatos, 20,000, ano yan? 20 sapatos na yan eh. Di ba? Yung ganon. T-shirt, 5,000. Pag-awa ko, kanipis-nipis naman. But kidding aside, hindi ko yan naranasan before. Pero dito sa For Life naranasan ko. Hindi ka na tumingin sa price eh. Talagang sasabihin ko na lang, gusto ko yan. Pero meron ba kayong puti niyan at saka black? Pakibigyan ako ng size 8 without looking for the price. Dati papasok ka sa restaurant, titignan mo agad yung kaliwang side eh. Bakit? Andun yung presyo eh. Sabaw, 1,000, sabaw. Ang ganda-ganda ng tawag, yung pala sabaw lang yon. Pero ngayon, because of For Life, we order looking at the pictures, not looking at the price. And at the end of the day, at the end of the billing, 5,000 kinain natin, mga walang nga kayo, 5,000 to. Kasi magbabayad niya. Alam niyo yun, hindi na biro eh. Pero magiging possible yan, your financial independence, if you're making 100,000 a month, 200,000 a month. Sino gustong kumita ng mga 100,000 isang buwan, taas ang kamay? Mapasahin naman. Yung hindi nagtaas ng kamay, sayang. Magta 10 years na ako sa November at isa lang ang nakita ko sa For Life. Lahat na nagtataas ng kamay, nagkakatotoo sa kanila. Yung itinaas nila ng kamay. Opo. Totoong-totoo po yung. Kaya yung hindi nagtaas, sayang, no? Sana ulitin, Sir Norman. Time freedom. Napakasarap yan nung paalis ang lahat, tulog ka pa. Umiiyak ang lahat sa traffic, tulog ka pa. Di ba? Nakauwi ka na, yung kalamihan pa rin umiiyak sa traffic.
Napakasarap nung pwede kang umalis sa oras na gusto mo. Para makaiwas sa traffic, alis ako ng hindi ganong maaga, mga alauna ng madaling araw. Uuwi kami. Naku, matraffic pa. Alas 7, alas 8, alas 9. Uwi na lang kami. Alauna uli ng madaling araw. Dito ka na lang kaya tumira. Mag-tent tayo dito. No? But kidding aside, we have nothing against, of course, our friends sa mundo nga po ng employment. Pero if there's one example na hindi ko makalimutan, aalis ako ng umaga, tulog pa mga anak ko. Uuwi ako ng gabi, tulog na mga anak ko. Yes, ilang taon po yan nung ako'y naghahanap buhay na sa mundo pa ng pag-eempleyado. Hanggang sa one fine dining, sinabi nung anak ko, tawanan sila ng tawanan, maliliit pa sila. At sabi ko bigla, ba't hindi ko alam yan? Ang saya-saya nyo. Eh, Papa, lagi ka naman kasing wala. Sabi ko, oh, no. Tama eh. Paano ko maintindihan yung kasayahan nila? Lagi naman akong wala sa bahay. Kaya nung nag-for life ako, lagi ko silang sinasama. Wala na silang choice. Sabi niya, pag niyayaya ko nga, Papa, pwede hindi mo na kami sasama? Nakakasawa na mukha mo eh. But anyways, ang sarap, no po, na matutulog ka sa oras na gusto mo at gigising ka sa oras din na gusto mo gumising. Kaya tapikin mo katabi mo, gising na! Legacy! How wonderful life be while you're in the world. Totoo naman, no? Totoo naman. Wala kang... Ano ba pwede nating ipamana sa mga anak natin? Tama si Ma'am. Mabuting edukasyon yung kanyang pag-aaral. Makatapos yan, swerte na nila, di ba? Isang napakalaking ano na yon, pamana. Gagamitin na lang nila. Ang problema, hindi ginagamit. Gusto man gamitin, ang hirap gamitin. Sa panahon ngayon, pag hindi ka graduate sa UP, kagaya namin, kami po ano alika nga, mapadede muna tong batang to. Kami po magkakapatid ay sa UP nag-aaral. Meron po ba itong kagaya naming University of Perpetual? Las Piñeros po kami. But anyways, ano yung sinasabi ko? Nandito lang ako sa bata. Talagang padededehin ko na lang. Anyway, yeah. Pinakamasarap na ipamana, no po? Yung parang kagaya ka ni Henry C. Parang kagaya ka ng Ayalas. No? Parang kagaya ka ng Gokong Ways. No? Na kahit wala nang gawin yung mga anak mo, may matatanggap sila. Here in For Life, how true is this? Isa po sa ating mga Hall of Famer, kinuha na pero his family, grabe, guaranteed, minimum na po yung 500,000 a month. Sinong gusto nun? Taas ang kamay. Tapikin mo katabi mo, mauna ka na. Bawian mo siya, hindi, mauna ka na. Grabe, no? Ganun po katotoo ang For Life. You can... Kaya ito kung gagawin mo ang For Life, ang pagpapagod na ginagawa mo, hindi pagpapagod para sa sarili mo. Lalo kang magtatagumpay, gamitin mo ang inspirasyon ng pwedeng makinabang nito pag wala ka na. Di ba? Kahit saang kumpanya ka maghanap buhay ngayon, kahit tumagal ka pa doon,
pero sa retirement age, pwede mo ba sabihin sa boss mo na, boss, Vice President ako, pwede ba yung anak ko, newly grad, siya naman po ang Vice President, ako magre-retire na? Hindi. Pero here in For Life, guaranteed po iyon na maipapasa. Palakpakan naman natin ang For Life. Helping others, paano po ako tutulong? Nag-uumpisa pa nga lang po ako, wala pa akong pera. Dalin mo. Magdala ka. Kasi ang madadala mo at gagawin ng For Life, pag kumikita na yan 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, kahit nga 1,000 pa lang nakatulong ka na o hindi? Nakatulong ka na, dating walang 1,000 Tama? Paano pa? Yung nadala mo, nag-decide, may sakit, nag-decide, bumili ng product. Hindi mo pinipilit, naka-attend ng training. May sakit. Pwede na ngang, di po ba, ma-hospital Napakamura lang ma-hospital ngayon. Tama? Wala pang ginagawa sa'yo, umaangat na yung metro Tik, tik, tik. Di ba? Kinukonsulta ka pa lang ano bang nararamdaman mo? Dok, kaya nga ako pumunta rito para malaman ko Bet ako tinatanong mo. But yeah, di po ba? Consultation pa lang may bayad na. Paano na kung mag-angioplasty na yan? Paano na kung magba-bypass, overpass, underpass na yan? Di po ba? Pero dalhin mo sila dito, either product or business ang gagawin nila, nakakatulong ka na kaagad. Nag-uumpisa ka pa. Sino sa inyo ang nangangarap pa? Taas ang kamay. Ayan. Alam niyo po ang sikreto? Ayan. Gawa po kayo ng dream board. Dikit niyo dyan lahat ng gusto niyong magkaroon. May isang napakagandang artista. Hindi pa siya artista. May isang napakagandang dalaga. Pinuno niya ang kanyang kwarto, puro picture. Puro pictures ni Richard Gomez. As in, tad-tad, isang wall niya. After a few years, naging siyang si Lucy Torres Gomez. Grabe, no? It's true. Talagang super crush niya si Richard Gomez. At ayan, kaya wala na akong chance kay Richard. Pag na tayo lumayo, kayo mismo, sino po mga may asawa na? Kaya mo yan na pangasawa, kakatingin sa pictures niya. No, kakaisip sa kanya. Ganyan po ka-powerful ang isip natin. Sabi nga, what's your thoughts? They become words. What's your words? They become actions. What's your actions? They become your habits. Your habits becomes your destiny. Saan nag-umpisa? Sa pag-iisip. Kaya wag na wag po kayo makakareklamo ng walang yatong asawa kong to inisip mo yan Ginusto mo yan Ayan. Sabi nung ito lang, oo nga. Para nagsisisi na. Gamitin nyo po yan. Ganon ka-powerful ang inyong isip. Lalo na kapag nakikita mo palagi. Pangarap mong kotse, pangarap mong bahay, pangarap mong income, andyan, ilagay mo, idikit mo. Put it in writing, in words. 50,000, 100,000, 500,000, a million. Put it in writing. No, kasi iba yung isinusulat. Inisip na, isinulat pa. Ibig sabihin, inisip na, ikinilos pa. Di po ba? Maniwala po kayo, it will happen. Ganyan po ang nangyari sa aming lahat na nandito po. Actually, kayo rin mismo. Sigurado po tayo dyan. Sa simple na lang na kung sino ang kapartner mo ngayon. Huwag na tayo lumayo. Sa damit ninyo, inisip nyo yan Kayo pumili yan. Di po ba sapatos ninyo?
And same way sa buhay ninyo. Ang good news, pwedeng mabago natin yan at mapaganda pa. No? Kailangan isipin mo kung ano yung gusto mo, no? Para makuha mo yung mga pangarap mo. Let's do it smarter. It should be specific, measurable, attainable, realistic, time-bounded, exciting, and relevant. Dapat naniniwala ka sa pangarap mo. No? Sino sa inyo gusto magkakotse? Taas ang kamay. Anong kulay? Blue, white, green, red, silver, yellow, brown. Automatic o manual? Matic. Manual. May kortina o wala? May musiko mauna. Ano ngayon? Pag-October na, no? Turuan ko kayo. Sino gustong magkakotse sa October, November, December, January, February, March? February or March? Siguro mga 2 to 3 months, no? Dapat alam nyo kung ano ang brand. Dapat alam nyo kung ano ang kulay. No? Dapat alam nyo po talaga yung amoy, pati yung amoy. I would suggest you go to dealerships. Amuyin nyo, namnamin nyo, imagine ninyo, and you'll be surprised, magkakatotoo po yan. It happened to me. Ang unang-unang kotse ko pong pinangarap, nasa Toyota Alabang ako noon, bilang ahente, yung Corolla, big body na red. Alam niyo po ba, araw-araw iniisip ko yun. At ang pag-isip ko ganito, ngayon ay January, iniisip ko siya na, kunyari December 20, papunta ako ng Toyota Alabang, nakamaong ako, naka-t-shirt na white, nakasapatos na white, parang movie. Ini-imagine ko, papasok ako sa dealership, ituturo sa akin yung red ko na kotse, sasakay ako sa red ko na kotse, ilalabas ko na siya, uuwi ako ng bahay, sasabihin ko sa misis ko, mag-grocery muna kami, i-deliver ko ito mamaya na, kasi nga ahente ako eh. Ganun ka-detalyado. Eto na. Tapos, pagkatapos mag-grocery, uuwi kami. Tapos, sasabihin ng misis ko, o sige, i-deliver mo na yan. Sasabihin ko na deliver ko na, atin to. Or not to. Hindi po siya nangyari ng December. Kasi June pa lang, nangyari po siya. Grabe, no? Mula po noon hanggang ngayon, pag may gusto akong sasakyan, ganun ako mag-isip. At nangyayari talaga. Ngayon, hindi ko po akalain na pwede ka palang makaranas na magkaroon ng SUV na pang-politiko. Iba ang feeling. Opo, sinasaluduhan ka ng lahat ng guard. Kahit hindi ka taga doon sa subdivision na yon. Sa bangko, papayungan ka. Kahit hindi umuulan. Grabe po talaga. Totoo, may diskriminasyon. Totoo ang diskriminasyon. Iba ang tingin nila pag feeling nila mayaman ka. And recently, I have my sports car. Iba yung feeling. Napakabilis po, isang tapak. Ang layo ko pa lang, alam kong lahat nakatingin na sa akin. Oo, madalas po pagdaan ko, nakatingin lahat ng gagandang babae. Pagtapat ko, ay, di naman pala pogi. But kidding aside, iba yung feeling. Na po, sa simpleng paniniwala na pwede kong makuha yung pangarap ko. Tinuruan ko po kayo ng sikreto na hindi sikreto kasi proven po iyan kung gagamitin mo. I won't be surprised na next year may kotse ka.
Let's go to attitude. Nakalimutan ko, may magandang kwento ko dito eh. Sa attitude. Yeah. Ano po ang dapat nating maging attitude? Sabi nga, your attitude, not your aptitude, determines your altitude. Totoo po iyan. Hindi yung pinag-aralan, kundi yung kung ano yung attitude mo. Kung gaano ka ka-positive, kung gaano ka naniniwala talaga na pwedeng mangyari sa iyo. No? Pero better na alam mo then at naniniwala ka dyan sa pagiging positive mo o pagiging sa attitude mo. Sabi nga, na-mention na natin kanina, isipin, salitain, ramdamin. Sino sa inyo naniniwalang yayaman siya? Taas ang kamay. Sino sa inyo naniniwalang yayaman siya? Tayo. Sino sa inyo naniniwalang yayaman siya? Sigaw, ako! Sino naniniwalang yayaman siya? Sigaw, ako! Kapigin mo katabi mo, yayaman tayo! Thank you so much. Palakpakan niyo po ang inyong sarili. Ginawa niyo na yung sikreto. Kung hindi mo ginawa, sayang. Yun ang magpapayaman sa iyo, pero hindi mo ginawa. Hindi ako magtataka na hindi ka payayaman. Kasi simple lang yung pinagawa ko eh. Sino naniniwala? Taas ang kamay. Sino naniniwala? Di ba? Pinatayo kayo, pinasigaw. Simple lang yun. Ang pagyaman, hindi ganyan kasimple. May kakausapin ka, maniniwala. May kakausapin kang hindi. May kakausapin kang sasali, pero may kakausapin ka ring sumali na magkikwit. May kakausapin ka, makakabuild ka ng organization, pero later on, pwedeng mawala yung organization. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Hindi ganun kadali ang pagyaman. Kaya yung mga pinagawa kong simple, hindi mo pa ginawa, paano kaya yaman? Simple na nga lang yun eh. Sana ginawa mo na. Kahit papano, nagawa mo na ang maniwala. Kapag nagawa mo na yon, our body, sabi nga ng universe, no? And it's biblical. Whatever your mind can conceive and believe, yeah, it can achieve. Siguradong sigurado po iyan. Kaya, try natin uli. Sino naniniwalang yayaman siya? Taas ang kamay! Sino naniniwalang yayaman siya? Tayo! Sino naniniwalang ako na! Sabi mo sa sabi mo, yayaman tayo! Sa matsigawang palakpakan sa inyo pong lahat. Believe that you can and be excited. Gaano po ka-importanteng excited ka? Ay, simple lang. Mag-i-invite ka eh. Kakausap ka ng tao. Pwede ba yung, ma'am? Punta tayong for life, ma'am. Masaya dun. Hindi ka sasama sa ganon, di ba? Parang sa punerarya kayo pupunta. Masasama ka dun sa, naku, ma'am, grabe. Grabe. Alam mo ba? Naku, grabe talaga. Naku, ibang klase. Tara. Wala kang pinaliwanag, pero yung excitement level, di ba? Ang taas, ganyan ang kuya ko. Laging ganyan yan eh. Man, grabe, ang ganda ng movie. Ibang klase yung pagkagawa, pati mga actors. Ibang klase man, panoorin mo. Pinanood ko. Wala namang excitement dito. Pero yung kung gano'n siya kagaling talaga, yung excitement niya iba. Alam niyo po bang gawin mo yan sa pag-iimbita, walang tatanggi sa'yo. Sigurado yan. Kasi sasabihin nila, parang nababaliw na to, samahan ko na. Baka kung saan makarating eh.
But kidding aside, it's true. Gusto mong marami kang madala dito nang walang pinapaliwanag? Ang excitement level niyo po. Dapat ngayon matuto na kayong ma-excite. Dapat marunong na kayong maging masaya. Umpisahin niyo po yan sa pagngiti. Kasi pwede naman bang excited ka? Excited ako. Hindi eh. Kailangan may kasamang ngiti. Sabi nga ng isang napakagandang drawing, ay dapat pala, meron. Sabi nga po ng isang napakagandang drawing, kapag nakasimangot ka, meron ba malakas dyan? Di ko mabuksan. Wah! One click. Lakas mo, mem. Pag nakasimangot ka, ganyan itsura mo. Kita nyo? Pag nakangiti ka, ganyan. Ang Diyos patas o hindi? Patas! Pag nagbigay ng blessing yan dito, magbibigay din yan doon. Kahit nakasimangot siya. At kahit nakangiti yung isa. Ang problema ng nakangiti, ang nakasimangot, tatalbog. Ay! Makakapunta yon sa nakangiti. Kaya tignan mo yung katabi mo, nakangiti ba o nakasimangot? Taas dalawang kamay, lumigil mo siya, ngumiti ka kasi. Huwag lang yung hanggang CR, no? Kasi nabi na eh. Merong ganyan eh. Hanggang sa CR, nag-i-invite siya. Nakangiti siya. Sobrang talagang sabi niya, grabe lahat ng sinabi ni Sir Norman, gagawin ko talaga. Hanggang CR. Paano ba kami sa CR? Sa CR kasi, may harang kami, di ba? May harang. Kunyari na lang, eto harang, ayan yung bowl, no? Ayan, ganito, naalala niya talaga, grabe. Yung training ni Sir Norman, dapat daw ngumiti. Dapat daw maging excited, dapat mag-invite talaga palagi kahit sino. Nag-CR siya, may tumabi. Nag-CR din. Eto na, ang magic word niya. Sir, gusto mo extra income? Patay ka. Sigurado akong hindi makakapagpag yun, tatakbo agad. Baka ibang extra income isipin ng anak ko, Diyos ko dahil. Ewan ko kayo. Kasi sa amin, sa akin dati may nagganon eh. Tumingin pa talaga. O, nanunukat pa. Sabi ko, grabe ka naman. Sa'yo nga, patingin nga sa'yo. Akalain niya siya lang. Kayong mga babae, hindi ko alam, nagkakakitaan ba kayo? May harang, no? Pero may uwang naman, di ba? Pwede ka sumiling doon. Avoid negative people and situations. Avoid them. As in, avoid them. Iwasan nyo po talaga sila. Bakit sila dapat iwasan? Kasi nga, meron pala akong inumin dito. Nakalimutan ko. Hala, sabi ko hanggang 6 lang tayo. Anong oras yung 18? Anong oras yung 18? 6? Kita nyo kaya kung pumunta ako dito? Ay, hindi nyo kita. May isang palaka. Araw-araw wala siyang ginawa. Kundi tumalon. Toink! 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 Every day. Every day. Bakit? Kasi ang dilim sa baba. Ang dilim na ang baho pa. So araw-araw talon siya ng talon. Toink! Toink! Gusto niyan lumabas. Sino nagsasabing nakalabas siya? Taas ang kamay. Sino nagsasabing hindi? Sinong walang masabi?
Nakalabas po siya. Paglabas niya, nagsigawan lahat. Sabi, bata, turuan mo kami. Paano mo ginagawa? Imposible mo yan magawa. Turuan mo kami, bumaba ka. By the way, tinatranslate ko na lang ha. Hindi nyo maintindihan kung koka. Sino nagsasabing bumalik siya? Taas ang kamay. Sino nagsasabing hindi? Sinong walang masabi ulit? Ito po ang nangyari. Hindi po siya bumalik. Because this young frog po pala is bingo. So ano ang dapat nating maging? Ano tayo dapat maging? Kapag may nagsasabi, imposible mo magawa, kalokohan yan. Tinry ko na ang 4 life pero walang nangyari. Dapat tayo maging palaka. Pag may nagsabi sa'yo, kalokohan yan, sagutin mo, kokak. Imposible mo magawa, Rebek. Yeah. Social, ano? Okay, before we continue, tawagin po natin ang ating team. Mag-rapol ba kayo? Hindi. Joke lang. Kala ko mag-rapol sila agad. Anyways, marami po ang magsasabi sa inyong hindi nyo ito magagawa. Marami kang may encounter na negative na tao. Marami kang may encounter na negative na kagrupo. Pwedeng negative na crossline. Pwedeng negative na upline. Pwedeng negative na downline. Tandaan po ninyo, ang pag-grow po ng organization ninyo, hindi nakadepende yan sa upline mo. Hindi po yan nakadepende sa upline mo. Hindi rin yan nakadepende sa downline mo. Nakadepende yan sa iyo. Kasi ang upline pwedeng mawala. Ang downline pwedeng mawala. Ang mahirap, yung ikaw, ang mawala. Kaya dapat ikaw, ang matindi ang paniniwala at tibay at tapang, lakas ng loob, na ano't ano man ang iyong ma-encounter, tutuloy ka lang. Overcome doubts, fear of rejection and failure. Paano po magagawa yon? Dapat mataas yung knowledge. Pag may nagsabing racket yan, dapat alam mo yung sagutin. Or dapat alam mo yung iwasan. Di ba? Racket yan. May nagsabi, scam yan. Alam mo ba yung nangyari kay Gabby at Sharon? Ang layo ng sinabi, no? My point is, kung hindi mo pa siya kayang ipaglaban, ipaliwanag o ipagtanggol, huwag ka magsalita. Unless alam mo yung sasabihin mo. Pero pag tinanong ka ng ganon, bigyan ko kayo idea. Pag sinabing scam, bakit mo nasabing scam? Kasi pyramiding yan eh. Di ba? Yung mga ganon. Bakit niyo po nasabing pyramiding? Tanungin mo siya. Hanggang sa magugulat ka, hindi niya rin alam ipaliwanag yung sinasabi niya. Bigyan ko kayo ng idea paano i-counter yung pyramiding. Lahat naman ay pyramiding in structure. Di ba? Government structure, pyramid, president, vice president, cabinet, senators, di ba? Congress, di ba? Governors, mayors, hanggang sa ikaw na butante. Nakuha niyo po? All organizations, from the president to the vice president to the managers, to the supervisors, to the crew. Di po ba? Walang masama sa pyramid structure. Ang masama, yung pera-pera. Here in 4 Life, you don't give us money, you buy your products. Kaya ka naglabas ng pera. May binili ka. At higit sa lahat,
Gaano tayo ka-safe na hindi tayo natatawag na scam o pyramiding? Kasi dito, kahit mag-isa ka lang, o kahit nga isa lang yun na-invite may kumikita. Sa ibang, talagang sa mga scam, pag hindi ka pantay, wala kang kita. Di ba? Pero here in For Life, napatunayan na po yan ng ilang ulit. Isa lang ang na-invite. Sige sir, tuloy mo palakpak. Kahit isa lang ang na-invite, lumaki yung isa na yun na leg, kumikita siya. Nakabili ng kotse, nakabili ng kondo, nakabili ng girlfriend. Siya po si Dom Candoy. Asan si Dom? Nagtago na, lumabas na ba? Gaano ka-importante ang knowledge? Kaya nga po kayo paulit-ulit na pinapa-attend. Develop a good learning and listening attitude. Hindi yung pag sinabi na attend, ay busy ako umuulan mainit hirap mag-commute ang traffic Dahilan na lang po iyon. Kasi ang totoong gustong mabago ang buhay niya, gagawin niya ang lahat. Walang dahilan talaga. Ang reason kaya nasa ang sitwasyon ka ngayon, dahil yan, bunga yan ng excuses. Hindi yan yung sitwasyon na gusto mo tama? Hindi rin yan yung, alam mo yun, pagkakataon na gusto mo Sigurado ako nangangarap ka, kaya ka nga nasa For Life Pero bakit ka nandyan? May excuses kasi, tanggalin yun. Tanggalin yun. Dapat no excuses talaga. Kung ikaw ay mahina, tignan mo yung pamilya mo. Tignan mo mga anak mo. Tignan mo ikaw. Okay lang ba sa'yo na pag nag-retire ka, ihingi ka sa anak mo? Ang sakit kaya, kapag lumapit ka sa anak mo, tapos tatanggihan ka. Baka may 100 ka dyan, anak. Tapos imbis na bigyan ka, mo ng kapa. Huwag kayo pumayag. Taas mo dalawang kamay mo, tapikin mo katabi mo. Tayo ang magbibigay. Do not reinvent the wheel. Huwag magmadali. Huwag magmadali. Dapat dumaan ka talaga sa proseso. Dapat sumakay ka sa bitikleta. Pagtakay mo ng bitikleta, may maggagabay sa iyo. Hahawakan ng puwet mo. Ay, hindi puwet mo, yung bitikleta. Tuturuan ka niya na, di ba? Oo. May gabay ka. Hanggang sa bibitaw siya. Dahil marunong ka na magbitikleta. Kaya mali na hatak upline. Marunong ka na nga magbitikleta. Kawawa ti upline. Kumapit pa rin ta bitikleta. Sugat-sugat, nakaladkad. Ipuguan. Paktay si upline. Paano siya makakabuild ng ibang leg? Hindi ka na naawa, duguan mo Marunong ka naman na mag-explain Marunong ka na rin. Sa totoo lang, hindi po kailangan ng perfect explanation. There's no such thing as a perfect explanation. Ang kailangan lang, naalala niyo uli yung excitement? Yes, excitement lang. Grabe, pare. Ibang klase, pare. Glutamine, pare. Ayon sa kapitulad, grabe pa rin nahiga ko pa. May tatalunan. Walang pinaliwanag na scientific o ano man. Tama? Ano sasabihin ng pare, pero 15 kapsula? Nakuha niyo po? Pare, grabe sa For Life. Maraming yumaman, pairing kaliwa kanan. 10th level, 20th level. Dito pare,
posible kang kumita at yumaman talaga kasi mula umpisa hanggang dulo ng walang hanggan, kikita ka sa buong organization mo. Wala ka ng ibang ginawa kung dapat ang taas. Hindi yung grabe ang for life. Tandang-tanda ko pa. Excitement really sells. Excitement really build and give your organization a bang, a great growth talaga. Kaya dito sa For Life, tandaan niyo po ito. Lalo na kung ako ang makakasalubong niyo. Ayoko po na nakakasalubong ng malungkot. Dapat pag nagkasalubong tayo, gano'n ha. Kahit alam mo yung pawis sa kilikili mo, maagos na talaga sa kakarating mo na okay lang, yayakapin ko pa rin kayo. Kasi mas naniniwala akong yayaman ng isang masayahing tao. Kaya taas mo kamay mo, tapigin mo katabi mo, maging masaya tayo. Mag-aral, mag-imbita, mag-present, mag-sponsor. Paulit-ulit lang. Ikot lang po yan ng ikot. Hindi pwedeng wala kang iniimbita. Hindi mag-grow ang organization mo kung wala kang nadadalang tao dito. Okay lang na mga Indian sila na mga Indian, pero ang the best na sikreto talaga, makulit kang mag-follow up. Huwag hinto. Tumanggi. Maring sama ka sa akin. Ay, hindi ako pwede. Kinaumagahan, ang unang maririnig niya, ikaw uli. Maring sumama ka sa akin. Ay, hindi pwede. Namatay yung kapitbahay namin. Kinaumagahan, talaga rin, Maring. Sama ka sa akin. Ay, naku, namatay yung aso namin. Hanggang sa magugulat ka na lang. Hininga mo pa lang. Oo na, sasama na. Nadadala sa kulit yan. Presenting wise, believe me, hindi nyo kailangan buuin. Bayaan nyo yung speaker dito sa opisina ang bumuo ng presentation. Ikaw mga excitement lang, pili ka lang ng product na natry mo na. O pili ka lang ng product na pakiramdam mo kaya mo ikwento. Kayang mag-umpisa kahit wala pa. Pamasahe wala, pambili ng product wala. Sino pruweba niyan? Hindi na ako lalayo. Kuya ko. Si Kuya Gary. It took me 2.5 years bago sumali sa kanya. Buti hindi siya nag-stop. Tuloy lang siya ng tuloy. Gawa ng nung time na yan, kumikita ako, maayos ang buhay, nilalapit niya ang For Life. Man, grabe, yayaman na tayo. Taas talaga na excitement. Pero bago matapos, man, may 2,000 ka ba dyan? Kaya kitang-kita ko kung paano ang isang walang pamasahe pwedeng maging successful sa For Life. Walang pambili ng product, pwedeng maging successful sa For Life. Dala-dala niya lang daw, nangihiram lang daw siya ng boteng walang laman. Oo, nananakot na siya. Card, pakibilang to, baka mamaya mawala lahat itong walang laman. Baka kunin nila lahat no? But anyways, after 2 months, nanlilibre na. After 4 months, may kotse na. After 8 months, may condo na. Sa history ng For Life, siya lang po ang nakagawa ng unang taon pa lang, pumalo na ang income ng ika-8 or 10th month, 500,000 a month. Sinong gusto nun? Taas ang kamay. Tabigin mo ka, tabigin mo ko niya, yaman ka ngayon. Business product, ano tawag natin dito ngayon? Fast Start, ito yung IDO. Complan Loyalty Fiber System, Diamond Academy. At tunan niyo po lahat yan. No? Libre na nga eh.
Binibigyan ka pa ng sample products most of the time sa trainings, right? May raffle pa. Alam ko kung naman talaga, hindi naman kayo after sa training ko eh. After kayo sa 5,000 na raffle. Pero still, pinagbibigyan namin, mahal namin si Ma'am Aileen, ang ating general manager, at mahal namin ang For Life, mahal namin ang staff. Kasi dahil sa kanila, hindi magbabago yung buhay namin. Pinadali nila yung trabaho. No? Imagine, hindi na kami yung nagdi-deliver ng products. Isang bote orderin ng kahit sino, For Life na eh. Dati naranasan namin, ano ba, tatawid na ba tayo? Teka lang. Ay, sus, magsabi ng produkto. Bit lahat kasi. Salamat sa For Life, wala nang ganun, palakpakan natin. Libre, kahit isang bote. Oh my gosh. Hindi na kami pumipila sa bangko para magpapalit ng cheque. Nagpa-promise sila ng 12. Hindi nila tinutupad. 8 pa lang. Late is at least. Nandiyan na yung bonus. Magta 10 years na po ako, hindi pa na late magbigay ang For Life ng bonus. Grabe talaga. Yun lang, wala na. Invite. How do you invite effectively and professionally? Mahabang topic ito eh. Pero bigyan ko na lang kayo ng mga maikling idea. Narinig nyo? Ganun kaikli eh. Invite them. Paano sila i-invite? Kung paano kayo nakarating, paano ba kayo in-invite? Gamitin nyo yun. Paano nga ba ako nadala dito? Dahil ba sa product? Dahil ba sa business? Kinidnap lang ba ako? Dahil sa raffle? Dahil sa 1,500? 1,350? Alam ko na. Pwede nga, no, gamitin. Susunod niyan, puno hanggang labas yan. Uy, sama ka. Baka manalo ka ng 1,350. Pero malay nyo, dahil doon, kaka-attend. No, meron dito. Dahil lang sa 1,350. Pero ngayon, nag-aapoy na yung puwet. Pakiramdam niya, tama sinasabi nitong kalbong mamang to sa harap. Kahit pipito buhok nito, naniniwala ako sa kanya. Posible nga ako yung maman dito. A-attend na ako hindi lang dahil sa 1,350. Ang daming ganyan dito. Noon pa, ang For Life palagi namimigay ng free products. Attend ng attend, gumaling sa cancer. Attend ng attend, gumaling ang sakit sa puso. Attend ng attend, nawala ang diabetes kasi nakakatikim ng libre. Tignan niyo kung gaano kabait ang For Life. Kaya hindi ba i-bless ang ganyang kumpanya? Ang sarap sumama sa kumpanyang bine-bless kasi madadamay tayo, mabe-bless din tayo. Di ba? Kaya patigin mo yung katabi mo, magiging blessed na tayo. May sinabi ba akong pang-invite? Wala, no? Bahala kayo, kaya niya. Make a prospect list. Lahat, from A to C. Lahat ng pangalan na nag-umpisa sa A nakakilala mo, sulat mo. Kakwentuhan nga kami one time kaming mag-aama at kasama si Mrs. A to C. Challenge nila ako, Papa, tignan natin. Magsulat ka nga ng mga pangalan na naging girlfriend mo mula A hanggang Z. Alam niyo po bang napuno? Tapos maraming letters pa ang 3 o 4 ang nandoon. Sabi ko, oh my gosh. Napakababaero ko pala dati. Kaya pala ngayon, lalaki na ang gusto. Ingat ka sa akin, sir. Type kita. Pogi ni Coco Martin. Wow. Ay! The merrier, the merrier.
Huwag kayo mamili ha. Sa pagsusulat ng prospects, huwag kayo mamili. Hindi ko mo mayaman na. Ay, mayaman na yan. Hindi po, may sakit yan. Kahit mayaman yan. Di ba? Kahit mahirap, may pangarap yan. May sakit din yan. May mga mahal din sa buhay yan na gusto niya ring matulungan. Tama? Gusto ring mabago buhay yan. Kaya wala kang pipiliin. Ang nakakalungkot sa industriya na ito at ang nakakalungkot sa kabuuan ng buhay, kung sino pa yung mayaman, siya lalong lumayaman. Kasi ang mahihirap, pakitaan mo ng opportunity. Racket yan. Scam yan, kalokohan yan. Kaya nananatili sa sitwasyon nila. Gawin natin, kunyari, mayayaman tayo. Dapat mag-utak tayo ng utak ng mayayaman. Ang mayayaman, pakitaan mo ng opportunity. May potential eh. Produktong pwedeng tumayo. Ang nakayuko. Pwedeng makapagdulas ng patis na natuyo. May potential. May market. Tama. Sa totoo lang, ganun mag-isip ang mayayaman. Mula ngayon, hindi na kayo mahirap. Tandaan ninyo, idinideklara ko sa mga oras na ito, 18, 42, 48, 49, 50, 51. Mula sa mga oras na ito, hindi na kayo mahirap. Mayaman na kayo. Pindot kayo ng Grab, sakay kayo, wala kayong pambayad, takbo kayo. Tunod ng mga reporter dito na ABS-CBN at saka Jeremy. Andyan po ba yung nagdeklarang mag-grab ang mga tao at huwag magbayad? Make a prospect list, no? Sulat. Hindi pwedeng hindi isulat. Kasi parang pag-grocery yan, di ba? Mabibili mo yung hindi mo kailangan. Yung kailangan mo, hindi mo nabili. Kasi di ka naglista. Ang pinakamasakit, hindi ka mahilig maglista ng prospect. Nakita mo dito. Nakaupo dito. Si Madam, ano pangalan mo, Madam? Si Jackie naman, parang pusa, gumanon dyan. Si Jackie, ano iniisip mo kasi? Si Jackie, hindi yun sali. Wala, mahilig lang yun sa pogi, hindi yun magpo-for life. Ay, hindi pa pogi, mahilig sa maganda. Di ba? Tapos nakita mo dito, ay, walang pera yun. Walang kwentang ang kausap yun eh. Nakita mo dito. Maya-maya dahang-dahang naglakad si Jackie. Tumakbo kasi magsasara na yung cashier. Nagbayad ng 400 LP. Minsan kung sino yung akala mong sasali, sila pa hindi. Minsan kung sino yung akala mong hindi, sila pa sasali. Kaya wala kang dapat piliin. Lahat dapat iniimbita. Set an appointment. How? Malay ko kung paano ba ang pag-set ng appointment mo. Do not present right away. Keep inviting. As we mentioned earlier, exciting lang. Pili ka ng product. Medyo pag-iiga ka tungkol sa family niya. Di ba? Tungkol sa trabaho niya. Sa sports niya. Katayuan niya ngayon sa buhay. Kwento lang, pare, kamusta bang trabaho? Eto, parang gusto ko na mag-retire eh. Business. Pare, kamusta naman? Nakakapag-basketball pa ba? Hindi na, pare. May sakit na ako sa puso. Alam niyo, nakakuha niya ibig sabihin, kwento-kwento muna, mag-interview ka. Dapat magaling kayo mag-interview. Hindi yung, uy pare, grabe, 400 LP ka ha?
Maria Chip, ano? Walang joke. Ang ganda ng transfer factor, ano? Wag po ganon, no? Alam niyo, samahin niyo po muna ng, di ba, medyo personal touch. Hanggang sa later on, you'll be surprised, kaya mo na mag one-on-one, two-on-one, kaya mo na mag-conduct ng home meetings, and you'll be surprised. Later on, speaker ka na sa opisina. Di ba? You'll be surprised talaga. Si Kuya Gary, nasyak ako dyan. Hindi ko akalain, no po, unang attend ko ng convention ng For Life, napaka-mahihain yan eh. Napaka-mahihain yan, nanginginig yan sa stage talaga hanggang ngayon. Nagulat ako dun, nung unang attend ko ng convention sa Manila Hotel. Hindi lang nagsasalita, kumakanta pa, sumasayaw pa. Yun na nagagawa ng pag kumakapal bulsa mo, kakapal na rin mukha mo. Tapikin mo katabi mo, katingin nga. Now, this is very important. 1 minute for this. Advisor, bridge, and client. You are the bridge pag may guest ka. Sino ang advisor? Lahat ng top 12, lahat ng top 35, lahat ng qualified diamond, even builders, no? Lahat ng medyo kahit pa paano kumikita na. Kahit sa direct selling pa lang. Yung naririnig mong kwento, ay nakapagbenta ako ng 10 trifactor. Yung mga ganyan, pwede ng advisor yan. Kasi may mga clients na yan eh. Nakuha niyo po, di lalo na yung kumikita na. Huwag ka magpapa-advise sa negative. Inilapit mo. Upline, grabe, ang galing nitong na-invite ako. Sana nga. Grabe po, gustong-gusto niya po ang For Life. Naku, baka nagkakamali ka. Wag na wag kayo magpapa-advise sa negative na tao. Kaya medyo paminsan-minsan, pag nakipagkwentuhan ka, ay negative to. Huwag ka maglalapit ng tao doon. Maglapit kayo sa positive. Now, bilang bridge, yung client, ipapa-advise nyo po. Bibuild up nyo po yung advisor. Parang ganito. Malayo pa lang, o wala pa kayo dito, binibuild up mo na yung mga nandito. Kilalanin nyo po yung mga pictures na nandiyan. Pag nakita nyo po sila, lapit nyo po. Nakuha nyo po. Pero wag agad lapit, medyo hingi po muna kayo ng, ano tawag doon? Baka ma-tiyempo po kayo sa medyo busy, at least alam niya. Tama? At dapat ungguyan yan. Alam niyo ungguyan? Matching. Dapat tama yung match. Di ba? Gusto niyo po na magpa-advise sa housewife, plain housewife? Gusto niyo po sa entrepreneur, sa engineer? Tama? Nakukuha niyo po ba? Na medyo may background sa medical field? Ayan, alamin niyo po yung mga background na mga nasa pictures na yan. At i-build up niyo sila. Punta pa lang kayo. Ay sir, papakilala kita sa dating engineer o FW. Oo, dating artista si si Roger Bernas. Oo, dating artista po yan. Lumabas po yan. Medyo mga triple X lang po yung mga movie. I love you sir, I love you sir. Paborito kong kasama si Sir Roger kasi ilang ulit kaming nagbi-Beatles sa Tennessee. Let it be, letter C, letter D, letter E. Whisper words of wisdom, letter G. Ano sunod sa G? Letter H, letter I, letter J, letter K. Whisper words of wisdom, letter L. Wala pa kayo mga sarili nyo. Remember to follow up. Ay, partly na-mention ko kanina. How do we follow up? Makulit ka dapat. If there's one trait na mula ngayon dapat nasa inyo at hindi nawawala, makulit ka dapat. Ikaw yung tipong nilalagnat yung taong ikaw yung katatakutan talaga sa kakulitan mo.
Bakit? Hindi mo sila kinukulit para sa'yo lang. Kasi makakatulong tayo talaga eh. Kaya dapat ikaw ay yung super duper kulit talaga. Ang tao habang nagdadahilan yan, ay hindi ako pwede, umaatras yan. Ay hindi ako pwede, atras yan. Ay hindi ako pwede. Ay hindi ako pwede hanggang sa ma-corner mo na yan, sasama at sasama yan. Pagdating dito niyan, produkto ng follow-up mo, you'll be surprised. There's no right way of presenting or talking. Walang magaling talagang super galing na presenter. Pero meron at merong tamang salita na tatama sa kanya. Kaya hindi pwedeng isang attend lang. Paatinin nyo ng paatinin sa iba-ibang speaker hanggang sa merong tamaan siya. Oh, tama yung sinabi niya. Pero sinabi mo yun. Pero hindi niya naintindihan nung sinabi mo. Pero nung sinabi nung iba, tinamaan siya. Nakuha niyo po? So dapat follow up ng follow up. And then present. Tips when presenting, of course, ayan po. Bago ka gumamit, magkwento. Sabi nga nila, bago ka maging addict, ay hindi. Bago ka maging pusher, user ka muna. Bago po kayo maging pusher, addict ka muna. Oo. Hindi pwedeng, ay pare, grabe, ang galing ng glutamine. Ang galing. Oo, kulay itim nga yan eh. Yung talatang hindi alam no, na puti yan. Dapat kayo po nakatikim muna. Pero kung wala pa talagang pambili, si Kuya Gary, ang galing niyan. Nakikinig lang siya maigi dun sa mga nagte-testimony. Kinukuha niya yon, tapos ina-apply niya yon. Man, grabe, meron akong nakilala. 80 years old naman, tumitikas pa. Paborito niya yan eh, may diabetes pa. Anyway, ayan. Know the product, be confident. All of this, you can learn as you go along. No? Habang tumatagal ka, paulit-ulit niyo po yan nakikita, matuto po kayo mag-practice later on. Hindi kailangan marami. Ako ay started practicing sa mga anak ko eh. Sa ganitong industry, ang tagal ko na po, napunta sa employment, pabalik-balik, pero we are always keep on trying to find really the right company, product, and the system. Kaya nung dito na kami sa For Life, eto na. Alain mo yon, ito na po ang longest career ko. Magte 10 years na ako this coming November. Ibang klase talaga kasi ang For Life. Nung nagpa-practice po ako sa mga anak ko noon, maliliit pa sila, si Ina pa lang at yung lalaki. Gaganyan ako doon. Kuha akong whiteboard. Ow! Ang sakit nun sir ha, matigas ha. Mahampas akong ganyan. Yayaman ka na! Ganun ako na ganun. Eto ka ha. Mag-invite ka lang, mag-invite. Paglingon ko, wala na yung dalawa. Pero sa ganun ako nag-start. Ang pinapresentan ko, 2 makulit na bata. Hanggang sa natuto na ako. Isa lang una, sunod naging 3. Sunod, bumalik, 1 lang uli. Pinipilit kong matuto. Kahit nag-iisa lang siya, tatayo ako dito sa stage. Welcome po sa ating presentation. Sa ganun ako nag-umpisa. Hanggang sa, alain mo yun. Naku, tignan nyo yan. Kahit kayo, puro mga 18 years old lang dito, kahit paano, nauuto ko kayo. Diba? Kasi mga 18 years old eh. Ba't bumalik doon? Tama ba? O yan. So, to sponsor, dapat meron kayong material sa, or hindi man, high-tech na tayo. Even sa cellphone, pwede naman natin na i-register. Alam niyo bang kahit ngayon pa lang po, pwede na kayo i-register, pindutin lang po yung ating app, and you can be registered and you can purchase na. Kahit 1 product pa lang, may discount ka na. No? Kaya tapigin mo yung katabi mo. Mag-register ka na. May 2 bata, may isang tatay, teka, muna ako.
Ano nga ba yung kwento ko? May isang tatay, tinawag 3 anak niya. O, eto 1,000. Tago mo. Pedro. Juan, 1,000. Tago mo. PJ. Ano? Pedro, Juan at PJ. Tago mo. 1,000. Masunurin yung mga bata. Nagsilabas. Nagsiikot ng bahay. Maya-maya dumating si Pedro. Tay, natago ko na. Yung 1,000. Good. Pero medyo nagwo-worry yung tatay. Sige, upo ka muna. Maya-maya, sino pa isa? Si Juan. Tay, natago ko na. Yung 1,000. Good. Nag-worry uli yung tatay. Sige, upo po muna. And then came the last. Sino to? PJ. Malungkot. Tay, hindi ko matago ang 1,000. Kasi kahit saan ko siya ilagay, alam kong makikita ako ng Diyos. Naiyak yung tatay, niyakap ang anak. Sabi niya, ito ang gusto kong matutuhan ninyo. And that's integrity. Kung gusto mong maging maganda ang negosyo mo, dapat umpisa pa lang tama na. Maayos lahat. Hindi yung gagawin mo ang tama kung kailang malaki na yung organization, magulod pa. Umpisa pa lang gawin ang tama hanggang dulo, tama yan. And lastly, commitment. How do we commit? Commit as if your life depends on your life. Tama? Whatever it takes. Sabi nga po. May isang mayabang na fox. Sabi niya, ako ang pinakamagaling na fox. Nakakita na ba kayo ng fox? Tama ba? Nakakita na kayo ng fox? Galing ko mag-drawing, di ba? Alam na alam yung fox. Sabi ng fox, ako ang pinakamagaling na fox. Lahat ng pwede kong makain, makakain ko. Sabi ng mga kaibigan niya, narinig siya. Sige nga, hanap ka ng rabbit, gawin nating lunch. Hanap siya. Maya-maya nakakita siya, takbo siya. Takbo ng takbo talaga. Sino nagsasabing nakaabutan niya ang fox? Ang rabbit. Taas ang kamay. Sino ang nagsasabing hindi niya naabutan? Sinong walang masabi? Hindi niya po naabutan ang rabbit. Bakit? Magaling magdahilan ito pong fox. Sabi niya, hindi ko naabutan. Pare, pasensya na kayo. Kasi palagay ko, total pang lunch lang natin siya o hanggang dinner siguro eh. That fox, that rabbit is running for, ang malaking difference is, that rabbit is running for his life. Kapag ang takbo mo hindi pang lunch, pag ang takbo mo hindi pang breakfast o hindi pang dinner, ang magiging resulta mo rin pang life. Pero pag ang galaw mo pang lunch lang, andali kaya magka-lunch dito. Push ka lang isang bote. May pang lunch ka na. May pang dinner ka na. Di ba? Pero kapag ang commitment mo, yung tipong bago ka umalis ng bahay, makikita mo yung mga anak mo, natutulog, gusto mo sila bigyan ng magandang damit, gusto mo silang mapaaral sa magandang school, nakikita mo yung kapartner mo na hirap na sa trabaho niya, hanap ka ng commitment, hanap ka nung hindi makakapagpa-stop sa'yo. Kailangan yun malalim na dahilan talaga. Magkakaroon ka lang ng matinding commitment na kahit nag-imbita ka ng 10 at walang bumalik, tutuloy ka pa rin. Depende kasi yun sa kung gaano katindi yung ginawa mong commitment. Mangyayari lang po iyan kung malalim talaga.
kalimutan or hanap ka kung saan ka uhugot. Naalala ko po meron akong isang experience sa buhay na nagpabago talaga ng takbo ng buhay namin. Ang misis ko po, lagi po siyang maglilihi 6 months sa ospital. Isang kotse katumbas nun. 6 months sa ospital eh. Bakit? Kasi suka ng suka. Ayun, parang ganon. Tapos pangalawang anak, ganon uli. 6 months sa ospital kasi kailangan nakadextrose, suka ng suka. Ikatlo, ganon uli. 6 months sa ospital, suka ng suka. Para mabuhay, nakadextrose. Lagi akong sinasabihan ng doktor, sir, pili ka yung anak mo o yung misis mo. Lagi. At ang katumbas nun, laging isang kotse. Ganon kamahal. Pero bago po iyon, ang nakapag-trigger po sa akin na magsikap, magsipag, mag-commit sa kahit anumang ginagawa, yung time na wala talaga. As in, wala kaming pera talaga. Sa PGH na kami nakarating, nakita ko yung misis ko iniga sa steel bed. Alam mo yung steel na parang katayan nga yun eh. Alam mo yung malamig talaga. Alam mong malamig siya. Hiniga siya doon ng pinag-gown nga. Pero alam mo, di ba yung hospital gown, bukas yung likod? Nanginginig ang misis ko habang sumusuka siya. Wala kaming pera eh. Sabi ko nun, ayoko na maging mahirap. Ayoko na maging mahirap. Sorry babe, di na ito mahuhuli. Mula noon, di na ako pumayag. Salamat sa For Life, salamat sa kuya ko, salamat sa Diyos. Hanapin mo kung ano makakapagpa-diretso sa'yo. Kung ano yung para hindi ka huminto. Pag nahanap mo yun, sigurado ako. Yayaman ka na. Taas dalawang kamay, tapikin ang katabi. Yayaman na tayo! Sino gusto yumaman sa kamay? Sino gusto yumaman sa kamay? Sino gusto yumaman sa kamay? Thank you so much. God bless all of you. Thank you.